So yan, magandang araw sa inyo guys. So bali ipapakita ko lang sa inyo yung guide natin kung paano ba yung tamang pagre-register dito sa darating na EPS topic exam ngayong 2025. So itong link na to is bali nung 2024 pa to. So not valid na to, hindi ito pang 2025 na registration. So wala pang announcement si DMW or HRD Korea na inilalabas na link para sa registration. So, yung link na yon na ilalabas ni DMW at saka HRD Korea, same siya ng itsura nito pag magre-register tayo. So, dapat prepare na tayo yung mga documents natin na ayos na natin. So, itong app na to or website na to is not valid na to for 2025. For 2024 na to lang to. So, wag kayong magre-register dito. So, bali papakita ko lang yung sample sa inyo kung paano ang tamang pagre-register. So, yan. Online registration for 6 point system of the employment permit system test on proficient in Korean EPS topic. So, hindi ko lang sure kung pang ilan na yung ngayon 2025 kung 7, 8 ba point system. So, yan. Not valid to So, yan. Dito tayo sa baba, start tayo. So, registration, job category, piliin na lang natin is assemble, measure, or joint. So, mas prepared kung piliin yung assemble. So, wala namang pinagkaiba yan. So, piliin na lang ninyo is assemble. So, sa measure, magsusukat, then joint, yan sa mga bolt yata yan, or sa mag-joint. So, ito, assemble na lang yung piliin nyo sa job category. Wala namang problema yan. So, stay in Korea. Kung hindi pa kayo nakakapunta ng Korea, piliin nyo is less than 5 years. Yan. Or not been to Korea. Yan. So, pag nasa Korea na kayo or nag-stay kayo doon ng more than 5 years, so ito ang piliin niyo. So, once again, job category, assemble, stay in Korea less than 5 years. Kung hindi pa kayo nakakapunta ng Korea. So, ito last name, first name, middle, at saka sa fix name. Make sure, pag pipill up dito, is tama yung spelling. Wag na wag kayong magkakamali or magkukulang ng isang letter. So, once na na-submit na natin yan, wala nang chance na mabago or matawagan pa si HRD Korea or si DMW na baguhin kasi may mali tayong letter dun sa pangalan natin. So, sure ako, pag may mali kayo dyan, babagsak kayo or hindi kayo papasok sa registration. So, yan. Next, male or female, sex natin, male or female, birthday, passport number, passport validity is not doon sa passport natin yan, sa first page ng passport natin. So, doon makikita. Pilapan nyo ng tama ito. Wag na wag kayong magkukulang ng kahit isang letter or number. So, email, yung valid email niyo, yun na lang yung gamitin niyo, yung lagi nyong nabubuksan or yung official email niyo. So, passport number, mobile number, lagay kayo, address, kung saan, province, Batangas, halimbawa, city, San Juan. Tapos yung password niyo lagi niyo tatandaan. Wag na wag niyo kakalimutan to. Kasi yan yung password na gagamitin niyo dito pag magbubukas kayo. Ayan. So, yan. Password nito, ilista ninyo or isave ninyo. Then, email, tandaan din ninyo. Ito, yan. Yung email na ginamit nyo, password, yan na importante dyan. Make sure na tama yung info lahat dito sa area na to. Walang kulang na kahit anong number or letter, lalo na dito sa passport validity or sa passport number. So, date, birthday, tama dapat. Spelling ng pangalan, tama dapat lahat. So, dito naman tayo sa pag-upload ng picture. So, ito yung app natin na ginawa. So, makapag-generate kayo doon ng 15 KB pababa. At saka naka 300 pixel na siya or DPI. JPEG format na rin siya. So, ang size dapat ay is 3.5 by 4.5 cm passport size. Naka white background siya. Hindi siya dapat, hindi walang kulay dapat yung background niya. White lang yung kulay. So, wala dapat border to. Yan. Tapos, hindi siya sobrang blurred or hindi, yung mata hindi na makita. Tapos, yung tenga dapat is nakalabas. Tapos, wag na lang kayong umiti para safe. Yan. So, yan. Ito yung tamang details ng pag-upload. So, 15 KB pataas hindi na pwede. So, dapat 15 KB pababa. 14.7 KB, so pwede pa yan. As long na hindi blurred yung picture niyo. So, yan, ganyan. So, pagdating naman dito sa passport, yan,
lagi kayong gagamit ng scan copy. Wag kayong gagamit ng hindi scan copy or yung kinuha lang nyo sa camera or pinicturean nyo tapos i-upload nyo. Hindi siya pwede. So make sure naka JPEG format pala lahat, JPG format. Dito 1 MB file size. So sa 1 MB file size, nagka-error nung nakaraan registration kasi sobrang dami na nagre-register. So nagtry ako 1 MB, hindi pumasok. 999 KB, ayaw pa rin. 998 KB, ayaw pa rin. 997 KB, ayaw pa rin. So nagtry kami na gawing 97 KB, 98 KB, 99 KB, 100 KB. So pumasok siya. As long na hindi siya blurred yung ating picture. So makikita ninyo yung dun sa app natin meron siyang pwede nyo siyang gawin dun. So kayo na yung magre-resize nun dun sa ating app. So dun sa mga hindi marunong mag-resize or may papalitang suit, so pwede nyo akong kontakin. So ayan. Then dito sa kung paano ba i-upload, so click lang natin to, click to upload. Ayan. Tapos piliin lang natin. Ayan. Ayan. Make sure na tama yung file size na picture na i-upload nyo. So 15 KB pababa. 14.7 pwede pa yan. 14.5 pwede pa yan. 14.5 KB. Wag lang siyang tataas ng 15 KB. So scan copy, ganun din. Sa passport, click lang ninyo. Then punta kayo ng passport nyo. Yan. As long as readable pa naman siya. Yan. 99 KB, 97 KB, 98 KB. Yan, pumasok siya. So hindi ko lang sure ha ngayong registration kung ba gagawin nilang 1 MB na talaga yung file size. So maganda may backup kayo ng 1 MB, 999 KB, 998 KB, 997 KB. Tapos may backup kayo na 97 KB, 98 KB, 99 KB, 100 KB. So backup kayo. 1 MB muna try nyo. Pag hindi pumasok, balik kayo sa 999 KB. Pag ayaw pa rin, punta na kayo ng 97 KB, 98 KB, 99 KB, or 100 KB. Yun ang i-try nyo. Then, pag okay na yan, check lang natin to. Then, i-double check natin tong details na to. Once na kompleto na yan, walang kulang, walang kayong nakaligtaan. So, pwede na kayo mag-submit. So, pag nag-register kayo, pag goods yan, may lalabas na notification, then i-check nyo sa email nyo. I think na pupunta kayo dun sa email, tapos check nyo kung may details dun. Then pag hindi nakapasok at sure ako na ang error is itong passport na to or itong picture na to, magkaka-error yan, babalik kayo dito. So try na lang ninyo yung mga backup ninyo na files. So mas maganda may mga backup na files na dito 14.7 KB, 14.8 KB, 14.9 KB, may backup kayo niyan. Tapos dito yung sinabi natin na 97 KB, may backup dapat kayo niyan, or 98 KB, 99 KB, 100 KB. Then register. So nga pala, pag naglabas agad ng registration yung DMW ng link, so make sure na wag kayong magmamadali. Kasi as long nagmamadali kayo, parang maraming nagiging error. So easy lang ninyo, huwag kayong magmadali. Siguro ang registration naman tatagal ng mga 30 minutes. Ayan, bago pero ganun kabilis yung mga 30 minutes. Kasi nung nakaraan nag-error. Then bale ni-reset nila yung time. Yan, ganun. So sa dami na nag-register nung nakaraan 2024. So ayan, huwag kayong magmadali. Make sure pala makapag-register kayo kasi halimbawa naglabas ng DMW ng araw na to, so ngayon mag-register na kayo ngayong araw na din to, kasi pag bukas wala na yung slot, ubos na yung slot, lalo na pag sa Luzon kayo area or sa Manila kayo kukuha ng exam. So yan, La Union, then Aklan, yan, may mga part kasi yan. So kung dito kayo sa Manila, piliin niyo Luzon. Kung sa ibang lugar naman, Aklan, tulad ng Aklan or tsaka La Union. Aklan and La Union yata yun. So yun yung piliin niyo. So guys, bali tandaan niyo itong link na to is for 2024 pa. Wala pang inilalabas na link si DMW for 2025. So yan, ganun lang guys. Thank you.